Hindi na nga nakatiis si VP Sara Duterte at nagsalita na nga ito ngayong araw patungkol sa di umano'y espesyal nilang relasyon ni Senator Robin Padilla. Ayon kay VP, matagal nang malapit ang loob nito kay Robin Padilla at wala naman daw umanong espesyal na namamagitan sa kanila. Hindi naman direktang sinagot ni VP Sara ang kumakalat na balita na di umano'y may video sila ni Senator Padilla. Narito panoorin ang video kung paano ipinagtanggol ni VP Duterte ang kanyang sarili laban sa mga mambabatikos. VP, in relation to this, ma'am, no, despite the significant budget cut which affected some of our programs, including the medical assistance program, marami po sa ating mga partners, ma'am, including the healthcare providers, ang nasasabing they are willing to partner again with OVP if given the chance. Ano po yung tugon natin dito, ma'am, na marami po ang willing na tumulong at handang maging kaagapay ng OVP sa pagbibigay po ng serbisyo sa mga Pilipino? Nagpapasalamat kami sa kanila, no, sa ating mga healthcare institutions, sa kanilang partnership sa Office of the Vice President and sa kanilang recognition sa kahalagahan noong serbisyo na naibibigay natin sa mga underserved communities natin, hindi lang dito sa Mindanao kundi sa buong Pilipinas. Nakakalungkot lang dahil wala na kasi kaming medical and burial assistance. Ito ay tinanggal. Hindi namin siya malagyan ng budget dahil tinanggal talaga yung line item sa Office of the Vice President nung lumabas yung budget ng Office of the Vice President sa General Appropriations Act. Matitigil yung medical and burial assistance, pero masaya kami dahil nandyan pa rin yung mga healthcare institutions na handa makipag-partnership sa mga susunod na taon kung magkakaroon tayo ng budget. Last po, ma'am. VP, with our strong partnership with various sectors, ano po yung maaasahan ng ating mga kababayan mula po sa tanggapan ng pangalawang Pangulo in the next coming years, especially katuna sa mga GIDA area, ma'am? Oo. Patuloy pa rin ang mga proyekto at programa ng Office of the Vice President. Nawala lang yung medical and burial assistance at nawala yung feeding program natin, ang Pansarap feeding program natin dahil hindi na talaga namin ma-stretch yung budget na inilaan para sa Office of the Vice President. Pero lahat ng ibang pang mga budget, lahat ng iba pang mga proyekto kung nakikita nyo, ay tutuloy pa rin sila. In fact, sa aming 1 million trees na sana ay target ngayong 2028 matapos, no, 1 million. Kung nakikita nyo kanina, approximately nasa 800,000 na tayo. So expectation namin ay matatapos natin ngayong taon ang 1 million trees para sa ating bayan mula sa Office of the Vice President at sa ating mga partners. At ang usapan na lang namin ay itutuloy pa rin namin yung tree planting beyond sa target namin na 1 milyong puno. Okay. Thank you. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Good morning, VP. Good afternoon, VP. Ma'am, magkano po yung hihingi na budget ng OVP sa 2026? And ano po yung flagship programs considering na nawala na yung iba? Sa 2026 budget, submit kami ng proposal na 733 million pesos. Hindi siya kalayuan doon sa approximately 700 million na ibinigay noong nakaraang taon para sa Office of the Vice President. Hindi siya malayo sa 2025 budget ng Office of the Vice President. Ma'am, follow-up, bakit po hindi kayo nag-propose ng mas mataas na budget? Bakit po virtually retained na lang? Dahil inaasahan ko naman na hindi ibibigay, no, yung budget ng Office of the Vice President. Dahil nga, hindi naman kami kaalyado ng administrasyon. At nakita na natin yon noong nakaraang taon na syempre kung hindi ka sumusunod, hindi ka kaalyado, ay hindi ka mabibigyan ng pondo para sa mga proyekto ng opisina mo. Kaya nagdesisyon ako na kung ano yung
kung ano yung budget na ibinigay ngayong taon na ito, ay yun din yung budget. Naglagay lang kami ng konti para sa inflation, yun din yung budget para sa susunod na taon. Dahil ayaw kong napapahiya at pinapahiya yung mga ibang personnel ng Office of the Vice President, lalong-lalo na kapag nandun na sila sa House of Representatives or sa Senate na nakaharap yung ating mga miyembro ng Kongreso. Last follow-up on this topic lang. Ma'am, haharap pa rin po ba kayo sa budget panel given na hindi naman po kayo nang hihingi ng additional funds for next year? Ang Office of the Vice President, oo. Kayo personally? Ako hindi pa kasi hindi naman namin alam kung kailan yung schedule. Wala pang ibinigay na schedule para sa Office of the Vice President sa mga hearings, no? So mahirap sumagot kapag hindi natin nakikita kung may conflict yung schedule, but definitely haharap yung Office of the Vice President sa pagsumite ng budget namin at yun. Okay. Next question, Arjun Relator, GMA News. Mine Buntag, VP. Ma'am, with a slim margin, ma'am, with the proposed ninyo na 2026 budget with 2025, meaning po ba na retained lahat yung mga programs and project na ipapatupad next year? At paano po yung nangyari dun sa mga partners natin, dun sa mga slashed or reduced programs with 2025, ma'am? Oo, yung mga partners natin sa MAB at sa Pansarap, ay nabigyan na sila ng abiso, no, na wala na budget yung medical and burial assistance at wala na rin yung budget ang Pansarap. So, i-discontinue na namin yung project at yung partnership sa kanila. Follow up. So, expected, ma'am, na for next year, the same projects pa rin na ipapatupad ng OVP. Wala nang may dadagdag po. Yes, oo. Wala kaming madagdag na projects for 2026. Tutuloy pa rin lahat nung nakita nyo, maliban lang sa Pansarap tsaka sa medical and burial assistance. Thank you, ma'am. Any other questions on this matter? Good morning po, Ma'am VP. Ang question ko po ay may kinalaman po sa case po ni former President Duterte. Any other questions with the institutional topic? None? So, let's move with the next topic. Kat, you have the next topic. Yeah. Ma'am, you earlier mentioned in an interview na you are... Ma'am, para iterate na lang yung comment nyo regarding the call for some senator judges to inhibit, specifically those daw po na who you endorsed in the 2025 midterm elections. Okay. Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga tao, ng mga senators. Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against, Inday Sara, no? Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga, ano ba term na ginamit? Kailangan burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain ang pamilyang Duterte. So kung ganon, na magpa-inhibit tayo based on bias, ay madaming senators ang ipapa-inhibit for or against Sara Duterte. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas according to sa sinumpaan nila as senator judges. Follow-up question. The Makati Business Club and other business groups are urging the Senate to continue your impeachment trial, to convene your impeachment trial. Sabi nila, it will show accountability, it will boost investor confidence. Your response to that call of the business sector? Kahit nandyan o wala yung impeachment, wala na talagang investor confidence dito sa ating bayan. Kung nakikita nyo,
bagsak ang foreign direct investment sa ating bayan, no? Kaya wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya ngayon sa ating bayan. At saka, this is not accountability because impeachment, dalawa lang yung penalties dyan. Removal from office, tsaka perpetual disqualification from government service. Walang penalties dyan dahil walang kaso dyan. Ang impeachment ay removal process ng isang impeachable officers. Kung gusto talaga nila ng accountability, ay mag-file ng mga kaso dyan sa mga korte. Alam naman natin at alam naman nila na yung mga pirma ng mga congressman, unang-una hindi nila binasa yung articles of impeachment. Pangalawa, marami sa kanila ang tumanggap ng budget o pera kapalit ng kanilang signatures. In fact, madami sa kanila ang umamin na may kapalit yung kanilang pagpirma doon sa articles of impeachment. So if we are to talk about accountability by business groups, dapat questionin din natin kung paano ginawa yung articles of impeachment at paano pinasa yung articles of impeachment papunta doon sa Senado. Okay. Any more questions regarding the impeachment matter? Sir? BP, good afternoon. So, haharap ka ba sa Senado dahil nag-issue sila ng summon? Hindi ko pa kasi, sir, pagkakaalam kung kinakailangan ang personal appearance. Yun ang hindi ko alam dahil hindi ko nabasa yung summons. Yung summons namin ay nandoon sa mga abogado at sila yung magdidesisyon kung ano yung gagawin doon sa summons. Okay. Ma'am, there's a phone-in question here from the Billionaire News Channel. Comment lang po dun, they are asking your comment regarding dun sa report ng OpenAI, the mother company of ChatGPT, that the PR firm of the son of Yossi Tanco, a billionaire, is behind the anti-Sara Duterte post online using ChatGPT platform. And your comment, ma'am. Oo. Actually, hindi lang yung kay Tanco, no, ang kumpanya na nagpapatakbo ng programs na anti-Sara Duterte online, anti-Duterte online, no. Meron pang mga ibang kumpanya na alam namin na ganun yung ginagawa nila at alam din namin na bayad sila. Kaya ako nagsasabi lagi, no, na yung ginagawa sa akin ay threats, harassment, and intended to disqualify me from the 2028 presidential elections. Kasi tulad niyan, tingnan nyo, noon may TRICOM ba ang tawag noon? Tawag nung hearing, Quadcom, tapos may TRICOM for fake news and for fake news, yes. May TRICOM na for fake news. Pero kung makikita nyo, ang mga tinawag nila doon ay mga lehitimong owners ng Facebook account using their freedom of speech and expression. Mga lehitimong social media personalities na nagbibigay ng kanilang opinion na hindi naman bawal sa batas, pero nakakalungkot kasi yung kanilang opinion pro-Duterte, pro-Sara Duterte, at yun ang iniimbestigahan. Pero ang mga tulad nito, mga kumpanya na ang negosyo nila ay gumagamit ng mga program para sirain ang pangalan ng isang tao, ay hindi man lang kahit isang beses tinawag doon sa TRICOM na investigation ng House of Representatives. So yan, nagpapakita na itong lahat ay ano lang talaga, politika at harassment sa mga kalaban sa politika ng administrasyon. Hindi na yan ang galing sa amin, sir, ha? Hindi na kami nagsasalita kung anong mga panggigipit ang ginagawa sa amin. Tumatahimik na lang kami, yung mga kaalyado namin tumatahimik na lang. Yan talaga,
tulad nung pag-amin ng mga congressman na may natanggap silang pera, kapalit ang signature, yung nilabas ng OpenAI na isang kumpanya na involved sa paninirang puri ng mga tao ay hindi galing sa amin, galing na sa universe. So, para lang ipakita sa mga tao na kung anong ginagawa ng administrasyon. Puro politika, walang trabaho. At ngayon, gusto pang i-blame, no, sa akin ang bagsak na ekonomiya ng Pilipinas. Any follow-up there? Kat? Do you intend to file cases against that company? Hindi na, ma'am. Sobrang napahiya na siya doon nung nilabas yon ng AI. I mean, nasaan na yung credibility mo as a service provider nung sinabi na ganyan yung negosyo mo. So, ano pang point na kasuhan ko siya? Nakakahiya na napahiya na siya doon sa nangyari. At nakita ng buong mundo yung kahihiyan na ginawa niya. Ma'am, just speaking of AI, meron pong video ngayon na shinare daw si Senator Bato and si Vice Mayor Baste claiming na it's an artificial intelligence generated AI in support of you. Your comment po doon sa nangyaring pag-share daw po di umano nung AI generated video. Wala naman problema siguro sa pag-share ng AI video in support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Kung baga, if I were a social media account owner and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh. Hindi ko naman binibenta sa mga tao yung produkto ko eh. Okay. No more questions on that topic. Okay, we move to the last two topics po. ICC, Kat, or Arjil? Arjil. Ma'am, good morning again, ma'am. Any update, ma'am, with regards dun sa isang state party ng ICC na willing daw mag-adopt kay FPRRD na any case mag-grant yung request for interim release? And any update po dun sa request for interim release ng Defense Council? Oo. Yung request for interim release ay nasubmit na ng Defense Council ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakalagay yon sa website ng ICC. Accessible yon sa ating lahat. At makikita natin doon kung ano ang mga pinagbasehan ng request for interim release, ano yung mga justification at explanations ng defense team ni dating Pangulong Duterte sa interim release. Merong mga redacted portions doon dahil naisip ng defense team na kailangan maging confidential yung ibang impormasyon doon. Pero yun ay available naman sa prosecutors, sa judges, and ang pagkakaalam ko, available din siya doon sa representatives ng mga biktima. Yun lang yung, kung ano yung nalalaman natin lahat sa publiko, yun lang din yung maibigay ko sa inyo na information. Yung iba pa ay kailangan tanungin at sagutin na ni Attorney Nicholas Kaufman. Ma'am, any update dun sa oath-taking ni FPRRD? Or any case, ma'am, before ba ng June 30 possible na ma-release na si FPRRD? Nakikita niyo pa yung possibility na gano'n, ma'am? June 30? Apo. Wala kasing binigay na timeline. Walang binigay na timeline yung lawyer. Pero lagi niyang sinasabi, we are hoping that it will be granted the soonest possible time. Yan yung lagi niyang sagot kapag tinatanong siya about interim release. Doon sa oath-taking, hindi ko alam kung ano yung discussions niya. Iba din ang mga abogado ni dating Pangulong Duterte sa oath-taking niya. Mga Filipino lawyers ang kausap niya at nag-aasikaso ng kanyang oath-taking. Ma'am, you have any idea dun sa non-filing daw po ni FPRRD nung kanyang sources sa COMELEC? Baka may discussion kayo with the local lawyers niya po. Ang pagkakaalam ko ay kailangan ng oath yun.
at hindi sila ata makapag-file kasi walang oath. So ang ginawa ng lawyer ni dating Pangulong Duterte ay nagrepresenta siya para kay dating Pangulong Duterte doon sa COMELEC. Last two questions. Sige, ma'am. VP, good afternoon po. Doon po sa case po ni FPRD, alam mo ba natin, ma'am, kung nag-file na po ng motion to respond ang prosecution with regards po doon sa request po ni former president po ng interim release? Alam ko po ba, ma'am? Hindi ko po alam, ma'am, Wala kung pa po tayong idea. sumagot na po ang prosecution, no? Pero sigurado po ako malalaman natin yung sagot ng prosecution dahil public po yung filing ng request at sigurado po public din yung sagot ng prosecutors. Follow up po, ano po ang reaction po natin doon po sa request po ni FPRD with regards to the interim release? Ang sa akin lang naman is makakabuti talaga sa kanya yun, ma'am, dahil 80 years old na siya at hindi lahat ng pangangailangan ng 80 years old ay nabibigay ng ICC detention unit dahil siya din ang kauna-unahang ICC detainee na ganun ang edad na medyo hindi lang siya senior, super senior na siguro ang tawag sa kanya, ma'am, dahil 80 years old na siya. So, mas maigi siguro na meron siyang interim release wherein meron din siyang available na mga nurses and caregivers na mag-assist sa kanya. Last question po, Ma'am BP. Meron ho kasing lumabas na parang statement o balita quoting FPRD na parang hindi siya interesado dun sa oath-taking o yung gagampanan yung kanyang role bilang mayor ng ano. Nag-react po si Attorney Conti, sinabi po niya hindi daw po siya naniniwala na hindi interesado si Pangulong Duterte na umupo bilang, ano po ang masasabi po natin dyan, ma'am, sa comment ni Attorney Conti? Ang Conti malapit na sa Castro, no? Papunta na siya doon. Magkamali ka lang ng spelling, Castro na yung Conti na yan, eh. Hindi ko alam, ma'am, bakit hindi siya naniniwala, pero kasi hanggang ngayon wala pang oath si dating Pangulong Duterte, no? So hindi pa namin alam dito sa Davao City kung mag-oath ba ang pinili namin na mayor ng Davao City. So on that note, yun lang ang pinagbabasehan namin. Sa ngayon, hindi siya uupo kasi wala pa siyang oath. Antayin natin siguro until June 30 kung may oath o wala si dating Pangulong Duterte. Next question, Ms. Ruth. Okay, thank you, sir. VP, nagkausap na ba kayo ni Attorney Guanzon? Kasi parang sa mga post kasi niya, she's very willing to act as your spokesperson. Yes, oo. Nag-comment na rin ako na nagpapasalamat ako sa pagtulong at suporta ni Attorney Rowena Guanzon. Pero sa ngayon kasi kung napansin niyo, walang spokesperson ang Office of the Vice President o kahit ako man. Kaya hindi ko rin masagot yung tanong about sa spokesperson dahil matagal na kami walang spokesperson at hindi na papag-usapan sa Office of the Vice President ang magkaroon ng spokesperson. Thank you, ma'am. Second po, si Mayor Baste, inappoint siya as president ng PDP Laban. Napag-usapan ba sa family, VP? Hindi. Ngayon ko lang, actually kanina pagbigay sa akin ni JC ng information, doon ko lang nalaman na inappoint siya as acting president ng PDP Laban. At hindi kasi ako member din hanggang ngayon ng PDP Laban, kaya hindi ako makakomment kung ano yung desisyon ng partido with regard to their internal matters. Are you expecting, upon Baste's assumption as acting president ng PDP, are you expecting that she will invite you as part of the PDP? Matagal na ako in-invite, ma'am, sa PDP na nandito pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Last year,
July, nung nag-resign ako sa Department of Education, inibita na ako ni dating Pangulong Duterte. At sinabi ko sa kanya na pag-iisipan ko, pero hanggang ngayon, wala pa akong decision, ma'am. Mainly because, nakita niyo naman yung nangyari sa akin, ma'am, di ba, no? So, parang ayaw ko nakausap yung mga politiko. Lalong-lalo na pag magkasama kami sa isang grupo. So, wala naman, I have nothing against everyone. In general lang sa akin. At mas gusto ko yung ganito ako, yung sinasabi ko lagi na I'm single and ready to mingle in terms of politics. Kesa sa yung nakatali ka sa loob ng isang grupo. So, hanggang ngayon, ma'am, wala pa akong desisyon kung papasok ako ng PDP. Last question, Kat. Ma'am, take us through the process lang nung pag-select nung third country that will host former President Duterte should the interim release be given. Ano po yung considerations na tinake for you to pick which country? Hindi ko alam eh. Kailangan si Attorney Nicholas Kaufman ang sumagot noong tanong na yan para comprehensive yung sagot niya kung paano umabot na merong request for interim release at merong country na nakausap. Pero paano po ba yun? Parang binigyan ng choices yung family or may isang choice lang po? Walang binigay na choices sa family at walang tulong siya galing sa ICC. Lahat ito ay tulong lang galing sa grupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay. Game. Update saan? Your update sa summons and orders lang po. Officially, wala pa kaming natatanggap. Kaugnay ng mga order na binigay namin, puro social media lamang ng mga sagot ang nababasa ko. Pero officially, wala pang natatanggap ang korte. Mula sa Kamara o mula man kay Vice President Sara. Sir, kailangan bang i-publish pa? May sinabi kasi si Spokes Tonggol kanina. Kailangan i-publish pa nila yung certification or pwedeng i-send lang nila sa inyo, tas okay na yun? Nga pala, good mood ako ngayon. Hindi ko na sabihin tulad ng sinabi ko. Lahat ng komunikasyon ngayon sa pagitan ng prosecution at ng nasasakdal ay sa pamamagitan na ng pleadings. So, kailangan isumite nila yan sa korte sa pamamagitan ng pleading. Yon ay dokumentong legal yon na naayon sa rules of court. So, kung resolution man yon ng Kamara, kailangan nilang i-attach yon sa isang pleading na ang tawag ay compliance kaugnay sa order ng impeachment court. Kailan yung in-expect yung compliance? So, kailan dapat yung compliance ng HREF? Kasi yung sa number 2 dun sa order, hindi pa nila po yung makakomply. Totoo naman yun at parang hindi naman namin alam yun. Kaya nga nakalagay doon, di ba? Compliance kaugnay sa pagsunod sa 1-year ban. Yan ay kailangan isumite ng 19th Congress. At compliance kaugnay sa desidido pa ba silang ituloy ito sa panibagong Kongreso dahil hindi nga pwedeng i-bind ng 19th Congress, 19th House, ang 20th House. So yun, dapat ibigay naman ng 20th Congress. Klaro at maliwanag yun. Pero doon sa order, sir, wala nakalagay na timeline? Nakalagay 20th Congress. No, I mean, sir, yung sa order number 1, so dapat may sagot, may compliance sila doon sa number 1 doon sa order. Pwede nilang paghiwalayan na isumite yun, pwede rin nilang sabay isumite yun sa kasabay na ng 20th Congress. SP yung attestation, yung attestation hanggang June 30 lang? Alin? Yung attestation hanggang June 30 kasi 19th Congress? Hindi. Ang sasagot ng compliance sa 1-year ban ay 19th Congress. Siyempre, sila gumawa niyan eh. Kaya nga sir, hanggang June 30 lamang nila pwedeng i-file yon dahil wala silang authority na i-file na yon pagkatapos ng June 30. Pero wala naman deadline. So, kung hindi man nila i-file yon, pwedeng i-file yung attestation na yon sa 20th Congress. Wala naman deadline yun eh. Pero akala ko ba SP yung 19th ang dapat sumagot ng attestation? Sana. Pero, paano ko yung 20th Congress magbago ng isip at sabihin yung pinasang resolusyon ng 19th na compliance sa 1-year ban ay hindi pala compliant?
So, may posibilidad na 20th Congress din ang sumagot doon kung ninanais nila. Ayokong pangunahan yung 20th House of Representatives. So walang problema, SP, kung hindi umabot hanggang June 30 yung attestation? Wala, dahil wala rin namang mangyayari dahil aantayin din nga natin yung masagot yung summons at pagdating ng panahong yon na makapagsumite ng reply ang prosecutors ay 2 araw na lamang naiiwan bago mag-lapse yung authority ng prosecutors sa June 30. Sabi ni Congressman Arnan Panaligan, one of the congressman prosecutors, malabo daw yung order kaya hihingi sila ng clarification. Okay lang pero hindi siya pwede magsalita sa ngalan ng lahat hanggat wala kami natatanggap na pleading. Ulitin ko, alam kong political process ito, pero hindi na ito madadala sa mga interview, press release at saka social media post. Kung ano man ang ninanais ng Kamara, dapat sila magsalita in one voice, in unison, sa pamamagitan ng isang pleading na isasubmit sa impeachment court. Hindi pwedeng pa isa-isa silang sasagot at magpapa-interview na lamang at yun yung sasagutin namin pa isa-isa din. We will only answer, if at all, any formal communication submitted through a pleading by the House Prosecution Panel representing the House of Representatives. O tama, kahit yung tono ko, parang nice, di ba? So they not comply. So kung hindi sila mag-comply dun sa order, that's defiance. So anong pwedeng gawin ng... Nasa sa kanila yon pero nakalagay sa isang verbal or oral order bago kami nag-adjourn ay magsischedule ang presiding officer, sino man yon, ng impeachment court sa 20th Congress kapag ka nakapag-comply na ang Kamara at sa panig naman na sakdal ang defendant or respondent dito sa kasong ito sa pamamagitan ng pagsumite ng answer doon sa summons. SP, SP pag hindi sumagot, dahil korte kayo, ang Kamara po, or any of the parties, since court kayo, meron po bang option na ipakontempt nyo po? At kung ipapakontempt, paano po? Buong Kamara ba yun? Kasama yan sa poder, sa power ng impeachment court dahil nga suppletorily applicable ang rules of court. Subalit, magkaiba. Sa parte ng nasasakdal, meron siyang option na hindi sumagot. May procedure din kung sakasakaling gawin yon. Kung hindi siya sumagot, magpapatuloy ang pagdinig, mag-i-enter lamang ng plea of not guilty sa ngalan niya kung sakasakali dahil ang posisyon ng kanyang mga abogado, itong mga nagdaang buwan, ay aantayin daw nila ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa kasong final nila. Hindi ko alam kung kailan ilalabas yon ng Korte. What about yung House, SP? Sa panig ng Kamara, desisyon niya ng impeachment court pagdating ng 20th Congress kung may ipapataw na parusa, pero definitely pagpapaliwanagin muna sila kung bakit hindi sila nagsumite ng kanilang compliance. At saka, akala ko ba interesado silang gawin ito? So bakit hindi sila mag-comply? Kumbaga, papasa sa kamay nila kung bakit hindi ito matutuloy kung hindi sila mag-comply. Okay. So sir, clarification. Walang trial, hindi kayo mag-resume hanggang walang compliance dun sa order. Yon ang oral order na binigay sa impeachment court in open court bago kami nag-adjourn. Pero syempre, ulitin ko desisyon niya ng 20th Congress, 20th Senate. Ang posibleng magbago yung desisyon, posibleng pareho pa rin yung desisyon. Again, hindi namin pwedeng i-bind yung 20th Congress Senate kaugnay sa mga pagpapasyang ito. Sir, so kailangan pa bang humarap ni VP Sara? Sang-ayon sa aming rules, oo. Pero may karapatan siyang hindi humarap. Kung ayaw niya, magpapatuloy yung pagdinig kahit hindi siya humarap. SP, so hindi kayo magre-resume ng impeachment court if hindi ma-comply yung 1 and 2 sa pag-remand? Depende ngayon sa 20th Congress. Depende yun sa presiding officer ng 20th Congress. Halimbawa, sa aking pananaw, kung hindi magsumite ng sagot si VP Sara, kung hindi mag-comply ang Kamara, at some point in time, kailangan magpatawag ng pagdinig para pagpasyahan at pagdesisyonan ng impeachment court yung non-compliance, hindi lamang ng Kamara, pero pati na rin ang sasakdal. Kung kailan gagawin yon, walang timetable o time period ang nakasaad sa rules namin. Sir, yung inhibition, sir, may mga nananawagan ng mag-self-inhibit sila. Sino? Senator Amy, Senator Robin, ACT Teachers Party List halimbawa, sir. Kasi pumirma sila sa impeachment, so klarong anti-Sara sila, klarong pabor sila sa impeachment. Ulitin ko ang sagot ko. Anumang panawagan o kahilingan ng sinumang biased na, pabor man o kontra sa impeachment, pabor man o kontra kay VP Sara, hindi namin didinggin o papakinggan dahil biased nga sila .
At kung may panawagang inhibition dun sa mga pabor kay VP Sara, anti-impeachment, malamang may panawagan ding inhibition dun sa mga ayaw kay VP Sara at saka pabor sa impeachment ng mambabatas. But generally, ang pag-recuse, ang pag-inhibit is voluntary on the part of the impeachment court judge. Nakita na nating nangyari yan sa ibang impeachment na kaso. Kung maalala ninyo, ang defense panel hiniling na mag-inhibit si Senator Judge Drilon nung impeachment ni Chief Justice Corona. Ang desisyon ng impeachment court doon ay hindi yan pwedeng pagbotohan, ni hindi tinake up sa impeachment court dahil voluntary decision yan ng isang impeachment court judge. Ngayon, defense panel ang humiling nun. Dahil duda sila sa sinasabi daw nung panahon yon. Masyadong anti-corona daw yung posisyon ng senator judge. Para sa akin, yan din ang i-apply naming president at hindi lang rules kaugnay sa inhibition. It is voluntary on the part of the impeachment court judge at hindi yan pwedeng ipilit sa sino man. Pabor man kay VP Sara o kontra man kay VP Sara. Pabor man sa impeachment o kontra man sa impeachment. Unti-unti nyo naman ang nakikita yung mga nagsasalita, hindi ba? Kung kaninong panig sila nakabilang, klaro na anti-Sara, for impeachment sila. Klaro din yung iba na for Sara at anti-impeachment sila. Ang boto na kailangan ay based dun sa number of seats, so based sa 24. So kung marami mag-inhibit kung sakali, maapektuhan yun. Hindi mangyayari yun sa pananaw ko. Hypothetical na naman yan. Nakasaad sa rules at ayon din sa ruling ng chair ng impeachment ni Chief Justice Corona na magsisilbing president. Pwede lamang matanggal sa bilang ang sinumang senator judge kapag tinanggal sila bilang senador sa ilalim ng ethics at disciplinary procedure ng Senado. Hindi pag-inhibit bilang impeachment judge. SP, Sir, yung bilang ng boto is based pa rin sa 24. Hindi ko alam mo itong impeachment na to tulad nung dati, maraming pinanganak na matatalino at magaling kaugnay sa batas. Wala namang nakasulat sa batas niyan. Wala din namang nakasulat sa rules namin kaugnay sa computation na sinasuggest ng ilan sa mga ekspertong nagpapakilala ngayon kaugnay ng impeachment. SP, good afternoon. Ano? 24, halimbawa may mag-inhibit, pero 24 pa rin yung... Walang nakalagay sa rules. Wala ring basihan na sabihing mas mababa sa bilang na yon. Ulitin ko yung mga nagsasabing at nagpapakilalang eksperto daw sila. Ano bang basihan? May batas ba silang sinasite? Provision man sa konstitusyon o sa rules namin? O may pinangahawakan ba silang desisyon ng Korte Suprema? Sa dami ng magaling at nagmamagaling kaugnay sa batas ngayon, iisa lamang naman talagang masusunod, ang Korte Suprema. Kung wala pang sinasabi ang Korte Suprema, malayang pwede mag-isip sino man kung ito ba'y tama o mali. Pero once nagpasa ang Korte Suprema, yon ang dapat nating lahat sundan. SP, good Yes. afternoon. Sabi ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, yung ginawa ng impeachment court noong June 10 ay hindi unconstitutional but irregular. Sabi niya na yung ginawa daw ay pagpapakita ng pagpanig ng mga senador kay VP Sara dahil hindi dapat gawain ng isang impeachment court na mag-motion or hilingin ang Kamara na sertipikahan dahil dapat manggaling yon sa kampo ng Vice President na siyang magki-question kung ito ay may paglabag doon sa one-year ban ng Constitution. Ano po masasabi? Ginagalang ko ang opinion niya pero hindi ako sang-ayon. Walang limitasyon ang impeachment court. Kaugnay ng pwede o hindi namin pwedeng pagpasahan. Nakalagay nga sa saligang batas, di ba? Sole power to try and decide. Sa aming rules o sa rules man ng rules of court, walang nakasaad doon na bawal ka gumawa ng ganito o ganyan o ganoong motion. Lahat ng motion pwedeng gawin at pagbobotohan ng impeachment court. Walang limitasyon yun. May mababasa ba siya at may matuturo ba siya na bawal itong motion sa impeachment court? Bawal itong hilingin ng sinumang impeachment court judge? Wala naman. At ulitin ko, bagaman siya ay dating miyembro ng Korte Suprema, hindi siya isa sa magpapasya kung tama nga ba mali ang ginawa ng impeachment court. At hanggang sa ngayon yata,
wala pa naman yata nagsasampa ng kaso sa Korte Suprema para questionin yan. Ang proseso ay ito. Kung may ginawa ang Senado o ang Kamaraman na hindi naaayon sa konstitusyon sa pananaw mo, sa pananaw ni Justice Carpio, ni naman, malaya silang pwede mag-question sa Korte Suprema. At Korte Suprema magpapasya kung sino nga ba ang tama at mali. Ganyan yung nangyari halimbawa sa 1-year ban na hinihiling na impormasyon ng Senado o ng impeachment court sa Kamara. Kinwestiyon yan sa Korte Suprema at nakabinbin ngayon yan sa Korte Suprema. Nagpahayag din po ang grupo ng yung Philippine Constitution Association na posibleng merong grave abuse doon sa discretion, doon sa pagganap ng impeachment court na kanilang tungkulin nang sila ay magdesisyon na ibalik o i-remand yung articles of impeachment. Yan ba yung parehong PhilConsa na pinamunuan ni Speaker Martin Romualdez noon? Yan, di ba? Pues, hindi na ako magugulat sa kanilang posisyon. Pero kung sa pananaw nila, ay ito'y hindi na ayon sa batas, ulitin ko, malaya silang pwedeng questionin yan sa Korte Suprema na siyang proseso natin sa ilalim ng batas. Ginagalang ko ang kanilang opinyon, pero tulad ng sinabi ko kanina, hindi ako sang-ayon. Dahil pinagbotohan ng Senado yan, 18-5 ang naging boto at wala para sa akin o kanino man na sabihing hindi yan pwedeng gawin ng Senado bilang impeachment court. Dahil nga sa blanket authority na binigay ng konstitusyon sa Senado bilang impeachment court to try and decide all cases of impeachment. Last na lang on my part, SP. Sabi din yung pagboto nyo ng yes ay pwedeng gawing ground para kayo ay mag-motion for inhibition. Ulitin ko. Voluntary ang pang-inhibit ng sinumang senator judge. That is addressed to the sound discretion of each judge kung may hihiling man yan. Pero, opisyal lang yan na didinggin ng impeachment court kapag hiniling yan ng defense o ng prosecution panel. Hindi ng kung sino man na nagsasalita ngayon sa labas ng impeachment court. Na klaro, may posisyon at may pinaniniwalaan na sila na panig o side nakakampihan. Kung may mag-move from prosec or defense na ipa-inhibit kung sino mang senator judge, itatackle nyo po sa impeachment court? Again, citing precedent, it will be addressed to the sound discretion of the impeachment court judge. Hindi yan pwedeng pagbotohan. Ano bang ibig sabihin ng address to the sound discretion? E nasa sa kanya. Hindi kami pwede magbotohan na i-inhibit siya. Walang ganong proseso. Ang proseso ay, ikaw ang bahala kung gusto mo mag-recuse o mag-inhibit. Pero para talaga matanggal siya, kung gusto mo, kung may ginawa siyang paglabag sa kanyang trabaho bilang senador, sa pamamagitan ng isang ethics complaint. Yon ang sinabi ni dating Senate President Enrile, kaugnay sa mga motions for inhibition nung panahong yon, nung impeachment ni Chief Justice Corona. Itatakal ng ethics as a Senate body? Hindi ko sinasabing itatakal. Ang remedy nila ay tanggalin yung senador bilang senador. Hindi tanggalin bilang impeachment court judge. Sorry, makulit. Isa na lang. Paano po kapag sorry SB. Paano pag kitang-kita na yung kulay nung isang senator judge? Kitang-kita na yung kiling niya. Sabi Nino, tatanungin kita, kitang-kita lang ba ang kulay sa ngayon ng pumapabor kay Sara? O kitang-kita din ba yung kulay dun sa mga ayaw sa kanya? Be fair. If you want to be fair, it cuts both ways. Diba? So, kayo naman, ang kino-quote nyo sa mga tanong nyo, yung isang panig lang ang kino-question, hindi naman yung kabila. If you want to be fair, you have to be fair. If you want to question, then everybody should be questioned. But then again, remember, pinili ng mga nagsulat ng saligang batas na mga politiko, mga halal ng bayan ang magiging judge kaugnay sa kasong ito ng impeachment. So, kasama na marahil yon sa tinimbang nila at sinukat nila nung pinagpasyahan nila na mga senador na halal, mga congressman na halal, ang may malawak na papel kaugnay ng impeachment dahil wala naman tong kulong, wala naman tong bayad. Ang kapalit lang nito ay pagkakatanggal sa pwesto. Sir, may epekto ba sa integrity ng impeachment court yung a couple of days later, nakita yung two senator judges with VP Sara who is being accused? Hindi para sa akin na sabihin yon. Again, that is referred to the sound judgment and decision of the impeachment court judges. Kung may hihiling in open court nun, that will be addressed to them. May epekto din ba kapag kami nag-a-attend ng rally na impeach now?
Babaliktarin ko it cuts both ways. Again, it always cuts both ways. Bakit tila isang panig lamang kayo nakatutok? Dapat pantay. Ngayon, ang korte walang pinapanigan at walang dapat panigan. Kaya ko sinasabi ito na pantay dapat. Hindi lang yung pabor sa impeachment at ayaw kay VP Sara, pati yung gusto kay VP Sara at saka yung ayaw sa impeachment. Magkabilang panig palagi yun. Yes, Nympha. Presidente daw po ay open to facilitating a dialogue between the Senate and the House dahil dun sa issue ng pagremandang impeachment case. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, the President is open to any dialogue to promote cooperation and the stability of democracy in the country. Hindi ako naniniwalang isang bagay ito na pwedeng pag-usapan sa loob ng isang silid na sarado ang pintuan. Impeachment court ang Senado. Prosecutor ang Kamara dito. Hindi ito bicameral conference committee na batas ang pinag-uusapan. Hindi kami magkalibel sa isyong ito. At hindi ito pwedeng pag-usapan sa loob ng silid na sarado. Lahat dapat ginagawa in the open, in the name of transparency and accountability. Pero kasi yung Palace Press Officer nagsabi, pero ano ba yung pagkakaalam nyo? Gugustuhin ba ni Presidente na manghimasok dito? At may lugar ba for him to intervene? Hindi ko alam. Si Yusek Claire lang naman ang nagsabi. Pero sa panig at party ko, ano nga ang pag-uusapan? Ano nga mapagkasundoan namin? Kung meron man, kailangan namang gawin pa rin in open court. Bakit hindi na lamang gawin in open court? Hindi kailangan ng dialogue, sir. Pleadings Wala ako nakikitang dahilan o rason kaugnay sa bagay na yan. Ulitin ko, ang proseso natin ay kung may hindi sang-ayon sa proseso ng Kamara o ng Senado, pwedeng iakyat sa Korte Suprema yan, which under our Constitution is the sole arbiter with respect to deciding what is legal and or illegal, what is constitutional and or unconstitutional. Hindi yan pwedeng pag-usapan o pagkasunduan ng Kamara o ng Senado bilang prosecutor man o bilang impeachment court. Hindi ba ang amicable settlement sa pagitan ng magkabilang panig? Walang amicable settlement sa pagitan ng korte at ng prosecution. Wala yatang ganun. Kung nalalabuan ang Kamara sa proseso o basta kung may nalalabuan, mag-submit ng pleadings dapat ang House bilang prosecutor. Ang tagal na nilang atat na atat magsimula ito. Hindi ba? Siguro naman dapat handa na sila at nalalaman nila yung mga dapat at pwede nilang gawin sang-ayon sa rules ng Senado at sang-ayon sa rules of court na suppletorily applicable sa rules ng Senado kaugnay ng impeachment. Again, once the court is established and the court has been established already, lahat ng komunikasyon ay sa pamamagitan ng mga pleading. Hindi sa pamamagitan ng press release, hindi sa pamamagitan ng meeting o caucus, hindi sa pamamagitan ng social media, kung hindi sa pamamagitan lamang ng pleadings. So, hindi kailangang mamagitan dito ng Presidente, hindi kailangang mamagitan sa Senado at sa Kamara? Wala ako nakikitang pangailangan dahil wala namang kailangan ipagitan. Dahil simple lamang naman, nag-utos ang Senado bilang impeachment court, nag-utos siya hindi lamang sa nasasakdal, pero pati na rin sa prosecution. Kautusan na sa aking pananaw at palagay ay dapat sundan at sundin. Kung hindi, may remedies ang impeachment court, may remedies din naman yung magkabilang panig kung sakasakali. Sir, may polling question si Marlon Ramos. Nasaan siya? Manila doctor, sir. Bakit? Kung kailan recess na, doon ba na high blood? Sir, nagpatong-patong lahat. Naipon. Sir, yung polling Get well soon. niya, walang senador na openly na nagsasabi na dapat i-convict si VP. Unlike yung mga pro-Duterte tenants. Walang senador. Nagsasabi na Hindi ko alam yung mga sinasabi nila sa kanilang mga social media account o sa labas at sa publiko. Hindi ko minomonitor yon. So, ano yung tanong niya? Sir, kasi ang point ni Marlon is yung sinasabi na yung pagpapainibig. Kasi wala namang may senador na nagsasabi na ituloy yung impeachment trial, but wala nagsasabi na dapat i-convict siya. Pero may senador na nagsasabi dapat i-dismiss kasi political. Ulitin ko, at the proper time,
pwede yang hilingin na magkabilang panig. Kung reklamo sila ng reklamo na keso hindi raw ito pwedeng gawin ng isang senator judge, pues ganun din, ibabalik ko. Ang pwede lamang ding humiling nito, kung sakasakali, ay yung magkabilang panig, prosecution or defense pag nagsimula na yung trial. Hindi sa post lamang sa social media. Paano naman yun iko-considera ng korte kung sakasakali, nag-post lamang naman o nagpa-interview lamang naman? Kailangan dumaan ito sa proseso na dahil may impeachment court na nga. Kailangan ba i-remind ulit sila na dapat hindi nagsasalita kung may killing man sila sa isa? Hindi para sa akin na sabihin pang muli yun dahil ina-assume dapat na alam ng kada senator judge ang papel na dapat nilang gampanan na siyang papanagutan naman nila sa publikong bumoto rin sa kanila. Malaki, matanda. Maraming ganun. Kasi niremind nyo sila bago kayo mag-oath ngayon naka-oath na as impeachment. Nung kampanya kasi yun Dahil siyempre, may mga matatanong na kampanya. Pero ngayong nag-convene na, ang assumption, nung binoto nga sila at naging senador sila, kasama sa pwede maging trabaho nila yan. Mga impeachment court judges. Pero di ba mas all the more that they should be more responsible sa sinasabi and ginagawa because nakapag-oath na nga. Sabi Nino, again, it is addressed to their sound discretion. And kung may magmo-motion sa impeachment court, i-address din nila yun. Sa kanila itatanong kasi yun Pwede ka daw bang mag-issue sir ng gag order? Nang? Gag order. Wala sa kapangyarihan ng presiding officer yun. Sir, other topic lang. Hingin lang pong soundbite sa statement nyo on the Israel-Iran conflict ngayon. Well, ang panawagan at kahilingan namin, tiyakin ang kaligtasan ng ating mga kababayan, hindi lamang sa Iran, hindi lamang sa Israel, pero sa mga karatig bansa na maaaring maapektuhan nitong gera, tawagin na natin gera, sa pagitan ng Iran at ng Israel. Lalo na't ngayon, tigil yata ang regular flight sa bansang Israel. So sana, tiyakin nila ang kaligtasan at mag-schedule ng repatriation flight sa sinumang Pilipino ang nagnanais makauwi muna. Hindi lamang para sa kanilang kaligtasan, pero dahil na rin nga baka wala naman yung trabaho nila doon sa bansang Israel dahil sa gera nagaganap ngayon sa pagitan ng Israel at ng Iran. And then sa yung barangay SK elections, meron nasasabi na baka ma-declare na unconstitutional. Kasi in 2022, barangay and SK elections declared as unconstitutional dahil daw sa extension ng term na deprive ang mga tao ng kanilang right of suffrage. Sino nagsabi? Nabasa ko yung desisyon ng korte nagsabing unconstitutional yung in part yung unang batas na pinasa ng Kongreso dahil ipinagpaliban ng eleksyon pero walang Senate na term. Yun ang pagkakaunawa ko sa desisyon at pasya. Ito, pinagpaliban pero nag-set ng term. Hindi in-strike down ng Korte Suprema yung pagpapaliban ng term. Ang in-strike down ay yung kawalan ng term. Itong pinasa namin panukalang batas, sa pananaw namin ay compliant dahil naiiba to dun sa una. Dahil maliban sa pagpapaliban, sinet na yung term ng barangay and SK officials sa 4 na taon. So yun yung pagkakaiba. So marahil, kung may pagkakaiba, hindi maging pareho ang desisyon ng korte kaugnay ng pagiging partially unconstitutional ng unang batas. And since this was discussed po during the LEDAC meeting, confident kayo na pipirman ito ni Presidente? Oo, isa to sa mga diniscuss sa LEDAC. Bagaman wala ito sa priority measures na unang pinagkasunduan sa mga naunang LEDAC, isa to sa mga hinirit na mga priority measures na dapat pagpasa ng Kongreso one way or the other. Dahil nga napipinto na ang eleksyon sa December of 2025. Nahabol naman namin yan at napasa namin lahat ng priority measures except for 2, I think. 1 or 2 na hindi na namin nahabol nitong last 2 weeks namin. So sigurado to, sir, magiging batas. Barring any unforeseen circumstances such as a Supreme Court decision. Again, pananaw ni Attorney Macalintalya na ginagalang ko. Pananaw ko din to. Pero sa dulo, Korte Suprema magpapasya kung may mag-aakyat ng kaso doon kaugnay sa constitutionality ng batas na ito. SP, last na lang. Statement for the upcoming BARM minister elections on October.
Ito ang kauna-unahang pagkakataon para sa akin na magkakaroon ng tunay na halalan sa BARM. Regalo natin sa kanila yan, sa ating mga kababayan at kapatid na Muslim, kaugnay ng pagpili ng kanilang magiging mga opisyal upang sa gayon maging accountable ang kanilang magiging mga leader at hindi pala parating ina-appoint na lamang at ang utang na loob ay sa palasyo o sa administrasyon. Sana, pag matuloy ito, at tiwala ako matutuloy ito, ang maging utang ng loob ng lahat na magiging opisyal sa BARM ay sa taong bayan na siyang naghalal sa kanila at naglagay sa kanila sa pwestong kabibilangan nila matapos ang BARM elections. Buong tiwala at paniniwala ko na ito'y dapat matuloy at hindi na may pagpaliban pa.